Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello, good evening po. Yes, good evening. Tatanong ko lang po yung ano po ba yung gusto ko malaman yung eksaktong mga kasalanan po ng sanlibutan na tinubos po ni Jesus Christ. Okay, bago ko po ibigay kay Father Darwin ang pagsasagot, maaari ko po bang malaman ano po ang ating relihiyon? Ano po? Catholic po, Catholic. Okay. Father Darwin, So, ano bang kasalanan yung tinubos ni Kristo? Lahat. Lahat ng kasalanan natin ay tinubos ni Kristo. At merong tinatawag na 7 capital sins. No? Yung pride, yung lust, envy, gluttony, ano ba yung iba? anger, wrath, Anger. Anger. So, Envy. greed. Envy. 7 capital sins, kapatid. Tinatawag yan capital sins because it is the root cause of all our sins. So, lahat ng kasalanan natin, kapatid. At mapatawad lang yung mga kasalanan natin, matubos lang yung mga kasalanan natin, the context of the way of Jesus. Because Jesus is the only way, the truth, and the life. Ano tayong matubos sa kanyang paraan? At kaya na nagtayo si Kristo ng simbahan para ito ang magpatuloy sa misyon. Kaya nga sa Unitatis Reintegratio, the Decree on Ecumenism number 1, sinasabi doon, the restoration of unity of the church, we need to promote that Jesus founded one church. Ano sinabi? That Jesus founded one church. And only one church. So nagtatag siya ng isang simbahan at yung iglesyang iyan, instrumental cause of salvation. So sa tanong mo, ano ba yung mga kasalanan natin na tinubos ni Kristo? Lahat ng klaseng kasalanan. Isaiah 1:18, kapag pupunta ka sa Diyos at magsisisi ka sa kasalanan mo, ay paputiin ka niya sa kaputi, no? Sa neve or yelo, kapatid. Okay po. Yun lang po muna. All right. So, yan po no, yung katanungan at wala ka ng follow-up question, bro, or other question? Yun na lang po muna. Marami po kasi magtatanong. Sige. Salamat, Brother Brother Romel. Rod. Brother Adjan, nag-message ako sa iyo, bro. Paki-check na lang. Okay, salamat po, Brother Roger. Magandang gabi po. Magandang gabi po kay Father at kay sa inyo po. Yes, good evening. May tatanong lang po ako. Ano po kayang kasalanan ko kung hindi ko na pigilan yung asawa kong mag-summer class yung anak ko sa ibang sekta? Ano yung kasalanang nagawa kung hindi mo napigilan ang asawa mo na mag-summer class sa ibang sekta? Okay. Father Darwin, ano po ba yung naging kasalanan ng ating kapatid daw? Una-una, dapat yung mga bata ninyo ay nasa either sa public school or sa Catholic school. No, hindi sa eskwelahan ng ibang sekta. Dahil alam nyo, kapatid, no, ito naman ang naranasan natin na marami talaga na madoktrinahan yung mga anak ninyo
At meron akong kaibigan ang problema na siya, hindi na mag-sign of the cross yung mga anak niya. Very Catholic sila. So, anong kasalanan mo na hindi mo napigilan yung anak mo na mag-summer class? No? Gamitin mo yung authority mo na doon mag-summer class sa Catholic school, hindi sa ibang sekta. Para hindi ma-poison yung utak at isipan ng anak mo. Dahil dahan-dahan, para yung kung merong mga daga dito sa ating paligid, 90% para mahuli mo, matrap yung daga, kukuha ka ng 90% na pagkain, o 10% lang na rakumin ang nilagay dyan. So 10% lang na poison, pamamatay na yung mga daga. Yun din ang ginagawa ng mga ibang sekta. No? So mag-ingat ka, kapatid. So anong kasalanan mo? Indifference. No? Indifference. No? At hindi mo na, dahil alam mo na yung katotohanan na hindi talaga wasto na yung mga bata mo ay papuntahin mo sa ibang, marami naman tayong eskwelahan dito na mayroong summer class. So, kung gusto mo, turuan mo yung bata mo para may foundation siya kahit saan pa siya pupunta at kahit saan pa siya dadalhin sa tadhana. No? May foundation siya sa Catholic faith. So, ano ba yung kasalanan mo? Sa dahil hindi mo naman gusto, no? Pero meron namang mga anak na matigas ang ulo. Pero dahil kung ginawa mo na lahat, pero hindi mo mapigilan yung bata. Well, meron namang mga bata na matigas ang ulo. Meron din silang sariling rason. Tayo din ay merong sariling. Father. Pero hindi mo, Bali, yung nanay po ang may gusto. yung asawa mo ay hindi Catholic? Ay, Catholic po. Eh, ko na lang po ba, napasama lang po bawari ko doon sa katrabaho, ay gusto doon sa ganong sekta. Seki, bawal yun. Hindi Catholic yun. Dahil hindi mo dahil nandyan na yan, nakapasok na yan, so na-enroll na, di ba? Ay, So, hindi po. Pinigilan ko. Binigyan mo na. Okay na. Nagtalo po kami ng asawa ko. Ang kasalanan, yung pagtatalo niyo, ganyan since lang po yun. So, wala ka ng kasalanan mo. So, kung meron na lang, ganyan lang, dahil yung pagtatalo ninyo. Pero, Ano po, i-confess ko pa po yun. Eh, katatapos ko lang po mag-confess. yung mga binyang sin kapatid, pwede yun makuha during Mass. Yung sasabihin ng pare, upang tayo ay karapat-dapat na worthy tayo sa pag-celebrate ng lumalang misa, confess our sins, act of confession. So, lahat ng mga venial sins po dyan ay nakakuha, napatawad. Huwag ka lang magpalit sa misa. Sige po. Yun po. All right. Wala ka na po bang last question? Wala na po. Wala na po. Salamat po, Father. Sige, maraming salamat sa pagtatanong at maraming salamat din sa pagsagot ni Father Darwin. Yan, no? Even lalo yung mga devotional prayer natin, ituro nyo sa kanila. No? Yun nga, yung prayerful life, ikaw mismo mag-umpisa. Ako dito, yun ang lagi ko ini-implement dito sa bahay, no? Sa pagdating hangga't maaari, no? Pagkagising, and then yung mga ano namin dito hangga't maaari, yung mga lagi kaming papatugtog ng mga gospel song, and then may oras talaga, nakaset na yung time yan, 3:00 Divine Mercy. Kung hindi aabot, kahit after 3 na, no? Galing sa trabaho. So, nasa sayo po yun, no? But, of course, more prayer po, more power and more blessings ang pamilya natin. Nasa sa inyo kung paano mo iset yung concept na
sinasabing domestic church. Nasa sa iyo po yun. Yun nga, sa lay minister, ang ginawa yung konsepto, maliban sa prayerful life, maliban sa devotional prayer na binigay niya sa mga mga anak niya, ayun, nagkaroon pa rin sila ng Bible studying additional, kapatid. So nasa iyo yun kung paano mo i-develop yung spiritual nourishment sa pamilya mo. Oh, okay. So, bawat pamilya pala ay may sila. Tungkulin para sa kanilang pamilya, yung mga magulang, saka sila po ang bahala sa style or design ng kanilang devotional life. Actually, biblical po yan na bro, Jando, ibigay mo nga bro, Efeso 6 nga po, no? Para malaman ng mga tao, meron tayong basihan. Efeso 6 nga po, bro, Jando. Brother Jenre, Anong verse bro Romel? Bro Angel? Efeso chapter 6 verse 4. Ito yung tungkulin talaga 6:4. Yes. Okay. Yan ang domestic church. Okay, so ito po ang ating mababasa. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin niyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Ayan, no? Napakalinaw niyan. Palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan sa ibang talata yan at aral ng Panginoon. Yan po yung exact na talata sa hinahanap mo, kapatid. Okay. Sige, maraming salamat po. Sa akin yung katanungan. Maraming salamat po, Bro Angel, sa second question po, second topic. Yes, kasi hanggang 3 po yun. Ano po yun, bro? Okay, ito naman po ay tungkol sa family ni Mama Mary, ni Jesus, Joseph. Kailan po ba ikinasal si Mama Mary at King Joseph? Basahin lang natin dito sa Mateo 1:24 kung meron bang sinabi, no? Yung account na makikita natin sa Mateo 1:24 ba yun? Bro Angel, 1:24, no? Nang maging ito sa 1:24 at tingnan natin hanggang 25, no, kung may sinabi bang panahon or taon kung kailan sila talaga ikinasal. Okay, so tingnan natin, ha. Yan. So, nang magising si Jose, no, ito yung time na nilapitan ng matapos ng kausapin ng anghel si Jose. Nang magising si Jose, sinunod nga niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. So, yung pinakasalan talaga si Maria. Basahin natin sa 25. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki at Jesus nga ang pinangalan ni Jose sa sanggol. So walang nakalagay, bro, dito, no. I don't know din, no, sa tradition, I don't know kung mayroon bang nabanggit na taon or panahon or buwan, no, kung kailan yan. Pero biblically talaga pinakasalan ni Jose si Maria. Kaya talaga matawag sila na Holy Family dahil pinakasalan talaga sila. Nagpakasal talaga sila, kapatid, no? Pero specifically kung anong taon, buwan, petsa, araw, walang nasabi sa Bible, no? So it means not necessarily, no? Ang importante doon, talagang nagpakasal sila kaya sila natawag na Holy Family. Brother, Paul ba yun? Paulo po. Paulo, yes, Brother Paulo. Pero hasta wala talaga. Kasi yung huling nabasa ko lang yung Petro, si Mary. Tapos noon may nagkaanak na sila kay Jesus. Pamamagitan ng pangyarihan ng Espiritu Santo. Pero hindi ko rin mabasa na kasal sila. Baka Hindi, nagpakasal sila, bro, pero walang petsa kung kailan. ay hindi, I'm not sure kung kailan. Kung may na-mention lang ba sa Bible na ikinasal sila. Yun yung after ko lang. Pero, brother, hindi naman yun importante yung petsa o kailan sila ikinasal. Ang importante doon, nagpakasal sila.
Okay, okay. Okay. Okay? Okay. So last question mo, pwede brother. Okay, last question ko po. Ito naman po ay tungkol sa may mga palabas kasi ngayong nefarious po, exorcist. Sabi naman dito na masama ang manood ng ng mga nakakatakot, mga horror movies. Kaya lang, yung iba, hindi naman mapigilan, nanood pa rin. Ano ba ang dapat na approach bilang isang Katoliko tungkol dito sa mga movies na ganito na horror? Brangel. Nasanay na kasi yung mga tao sa ganyan eh. Actually, dito ako rin, to be honest, dito ko rin natin nalaman, no? Bawal din yan because bakit pinagbabawal ng mga exorcist priest yan, no? Kasi yun nga, no, makikita mo minsan maraming, lalo na yung mahilig, no? Siguro yung once okay lang eh, no? Pero biro mo pati Harry Potter pala, no? Favorite ng mga lahat ng tao sa buong mundo at yata yan, lalo mga bata. Pero bawal. Kasi kailangan talaga mag-aral muna ng angelology, demonology para malaman natin, no, yung mga fallen angels kung paano magtrabaho. Kasi bakit nila pinagbabawal yan ang mga horror movies? Nakita mo naman horror nga. So talagang nandun yung mga evil, no? So hangga't maaari pinapa-avoid tayo diyan ng mga exorcist priest. Bakit? Kasi pwede kang retaliate nga, no? May mga instances kasi, may mga situation. Kasi kung walang situation na ganyan, no, actually even the charismatic, no, ang daming charismatic, even mga pope natin gustong-gusto yung charismatic. Bakit pati yung speaking of tongue, ang dami niyan gumagawa, okay lang naman sa pope sa no. Pero kasi may mga ngayon nare-realize natin, ako rin charismatic dati. Nare-realize natin because of the experience ng mga exorcism na talagang may nare-retaliate yan pumapasok yung evil spirit sa mga ganyan tao. Kaya sabi, umiwas. Ganon din sa panonood. Kaya sabihin mo na lang sa kanila na alam niyo po, bawal ng simbahan yan. Anong proper approach? Laging mahinahon. Kapag ikaw nag-a-approach sa mga tao, kung gusto mong pangaralan sila, unang-una, yung timing mo, no? Tapos dapat naka-timing, wag yung mainit ang ulo niya, wag yung alam mo na kung ano yung oras mo sabihin, tapos mahinahon na pananalita at may batayan ka hangga't maaari. So kung mas accurate siya at mas kapanipaniwala, tumingin ka dun sa mga aral na ni Bro Wendell dyan, yung mga horror movie, bakit mga bawal. Marami po dyan, no? I-search nyo. And then, ipakita nyo. May batayan ka. So, hindi tayo, alam mo naman yung mga tao, pag sinabi mo, oy, alam mo, bawal yan. Pag sinabihan mo yung mga, kahit kamag-anak mo, lalo na kapatid mo, kamag-anak mo, sasabihin nila, sino ka ba? No? Parang nag-uusga tayo. Pero, hindi ka nila mapaparatangan na nag-uusga o nagyayabang lang, nagmamarunong lang kung may batayan. First, dapat may batayan ka, and then at the same time, dapat yung mahinahon na pananalita. Yun ang proper approach, kapatid. Actually, lately lang kasi nanood talaga ako ng Nefarious. Hindi naman talaga siya parang horror talaga, parang medyo may pagkadrama pa nga na horror siya, pero ginawa ko siyang teaching moment, lalo ng mga salita na talagang akmang-akma dito sa punto ng mga katuruan tungkol sa demonology at angelology. Ginawa ko siyang opportunity. Talaga yung movie para maturuan ko yung family ko. Tama po ba yun? Yes, no, pwede kang kumuha ng style doon at para, ayan, no, yan ang mga situation.
yan ang mga nangyayari. At kapag may okay lang din yun, no? But make sure, kaya nga na hanggat maaari, kung positive naman at medyo maganda naman ang intention mo, kagaya, walang pagkakaiba yan, kagaya ng bawal talaga ang makinig sa ibang sekta, pero kung ikaw ay ang intention mo, gusto mong pag-aralin yung mga mali nila at i-correct mo, pwede yun. So, ganun din sa horror movie. So, kung medyo nag-aaral ka lang, katulad ng mga nag-aaral yan, kailangan, ganun talaga, kapag nag-aaral ka, may gusto ka matutunan, kahit bawal yon pwede mong pasukin kasi may alam ka na. Yun ang dun yung may alam ka kumbaga may bala ka So, your purpose there is just to learn something, and of course, sabihin mo sa kanila yung mga bawal at yung dapat mong sabihin, kagaya na sinabi mo. Marami kang, kung may matututunan ka naman, wag na lang abusuin na lagi tayong nanonood, kapatid. Okay. Actually, medyo ginaya ko lang si Brother Jando sa mga, minsan kasi may mga post ka dito na video na Process Files yata yun. Title, nakalimutan ko lang mga video na katatakutan. Yung last ko na napanood, yung isang tao na pumunta sa Thailand yata yun na building na mall na abandoned. Ginawa niyang teaching opportunity yung isang masamang exploration ng kababalaghan. So yun din ang parang naging pattern. But ako nag-try ng manood kami ng Nefarious. So ginawa ko siyang pinopost ko yung video kung saan gusto kong i-highlight, tapos ang tamang katuruan ng Katoliko, tapos bakit hindi tayo pwede ng ganito at bakit dapat ang dapat natin gawin. Yun lang pang kong style. Tama yan, bro, for educational purpose. Kagaya dyan, pinapakita yung mga talagang nangyayari. Pinapakita talaga ni na Bro Wendell, ni na Father Darwin, pinaparinig pa yung mga demonyo. Biro mo, pinaparinig. Kaya medyo delikado siya, kailangan meron tayong protection prayer, no? So, okay lang yon. Just for educational purpose, kasi gusto mong pakita sa tao, ito yung place ng mga haunted house na bawal ganito. Yes, okay lang po yung kapatid, educational purpose. Tapos mag-cleansing prayer pagkatapos. Tama po. Yes, kailangan nga lang bago natin gawin yan, make sure nasa state of grace ka at may prayer for protection tayo. So, totoo yun kasi malakas ang ng demonyo. Okay po. Opo, maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo, Brother Angel, saka sa buong Punto for Punto team. Yun lang po, magandang gabi. God bless all. Okay po. Ito, Okay. Yun, thank you doon kay Bro Jando. Yes. Bro, basahin ko lang yung may tanong kasi dito, bro. Medyo dumami kasi bigla kahit yung ilan lang. Dumami bigla. Naghanap kasi tayo ng tanong, dami tuloy. Yung mga lang, mga mabilisan lang na tanong, no, asagot. Good evening, asan na ba yun? Wala. Bro, good evening. Tanong ko, galing kay Mildred Kalibho. Tanong ko lang, gaano ba ka-importante ang kumpisal? Kasi husband ko po, parang ayaw maniwala kasi dati siyang INC. Bro, Jando. Bakit kailangan ng kumpisal? Bakit, ang tanong niya is, tanong ko lang, ano ba ka-importante ang kumpisal? Kaso gaano ka-importante daw ang kumpisal? Kasi ang husband daw niya, dating INC, hindi naniniwala. Pero dating INC. So napakahalaga talaga ng kumpisal sa tao dahil sa paraang yun, talagang natatanggal ng kumpisal ang iyong kasalanan. Unang-una, bigyan ko lang ng mga talata, no? Matthew 18:18, ang sabi dito ni Kristo, tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot nyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Binibigyan niya ng authority ang kanyang mga apostol o mga bishop ng mga apostol
mga pari ito, no? Ng authority na anuman ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot sa langit. At anuman ang inyong ipagbawal sa lupa, ipagbawal sa langit. At isa sa ipinahintulot ng iglesia sa lupa, yung tungkol doon sa kumpisal. Bakit? Yan ay kanilang binatay naman doon sa Juan 20:21. Sabi ganito, muling sinabi ni Jesus sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay isinusugo ko rin. Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin nyo ang banal na Espiritu. Kung patatawarin nyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. Yan na, kung patatawarin nyo. So, may sinabi, kung patatawarin nyo, pinatawad na siya ng Diyos. Sinong pinatawad ng Diyos? Yung humingi ng tawad sa inyo. At kung hindi nyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Sabi nung ako'y nasa Sabadista pa, ang akala ko dito, ito'y gaya sa Mateo 6:14 hanggang 15. Pero iba. Basahin muna natin yung Mateo 6:14 hanggang 15. Ang sabi doon ay ganito, kung pinapatawad ninyo, ito naman referado sa mga miyembro, no? Sa mga ordinaryong miyembro. Kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo. So, pag kayo nagpatawad, patatawarin din kayo. Yan ang sabi sa Mateo 6:14. Ano pa? 15. Ngunit kung hindi nyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. So dito may consequence. Sa mga ordinaryong membro, pag hindi ka nagpatawad, dumingin ng sorry sa iyo, ayaw mo pa rin patawarin, pati ikaw na hindi nagpatawad, hindi rin patatawarin ng Ama. Iba yan sa 20:23 ng Juan. Sabi sa 20:23 ng Juan, at kung hindi ninyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. So iba ito sa Mateo 6:14 hanggang 15. Sa 6:15 ng Mateo, pag hindi mo pinatawad pati ikaw damay. Pero sa 20:23, pag hindi nila pinatawad, hindi sila damay. Magkaiba to. Bakit? Authority ito. At based naman sa aking experience na dati deliverance minister, no? Pag kami humarap sa isang possess, isa sa mga nangyayari is dinidistract ka ng demonyo. Ilalantad ang kasalanan mo. Ilalantad. Pero pag nakumpirma na yan ay possess, no? Bago kami humarap upang humawak, kaya tumulong na magdasal, kailangan mo namin pumunta doon sa simbahan ng saan ba yun? Somewhere in Loon. Pupunta kami doon sa at doon kami nagkukumpisal sa pari. At as what expected, pagharap na namin sa possess, wala siyang makitang kasalanan sa amin. Sasabihin na lang niya, ba't wala akong makita? Ngayon ng kay Father Darwin, sinabi ng isang sakristan na walking possessed, na pag-alaman na siya walking possessed, apo siya ng isang albularyo, sabi niya, Darwin, ilalantad ko ang kasalanan mo. Ngayon din, at malalaman lang yan ng karamihan pag hindi mo to tinigil. Kaya si Father Darwin kumanta ng Salve Regina, humingi ng tulong kay Mama Mary. Dahil doon, sabi ng possess, ba't wala akong makitang kasalanan mo? Ba't ka nagpapatulong dyan kay Maria? Ba't hindi ko makitang kasalanan mo? Bakit? Talaga lang nakakapagtanggal ng kasalanan. Tanggapin man o hindi ng mga INC member ni Manalo na nakakapagtanggal ng kasalanan niyan, hindi nababago ang realidad.
na binigyan ng authority ang iglesia na anumang kasalanan ng inyong patawarin, yan ay pinatawad na ng Diyos. Yung sinasabi ni Eli Soriano na humingi ka ng tawad at kapag hindi mo na ginagawa ang naturang kasalanan, yan ay palatandaan na pinatawad ka na ng Diyos, mali yun. Mali yun. Yung kanyang turo na ganun. Yun ang ano ko, based on reality na hindi lang sa sariling unawa sa talata, sariling based on reality, kami ay laging humaharap sa mga possessed. Dahil si Father Darwin is siya ang exorcist dito sa Bohol. Lagi kaming humaharap sa mga possessed at yun, walang kasalanang makita ang mga demonyo pag yung mga deliverance minister na kanila nakakaharap, nakapagkumpisal. Yun. Ngayon, mahalaga talaga yung kumpisal. Brother Junre. Yan, maraming salamat po dyan, Dot. Napakaganda Bro. ng iyong sagot. At ayos ba, Angel? May diretsong doon sa mga pinaluwanag ni Bro Jando, diretsyo na na nagpatawad mismo ang pare. Pare mismo, si Pare Nathan. Second Samuel nga. Sa Samuel. Talaga pinatawad. Ang nagpatawad hindi yan Diyos, pare. So, pare ito, 2 Samuel chapter 12 verse 13, Tagalog, MBB. 12:13 MBB. Sige, basahin natin pa for the sake sa mga nanonood, no? Para kasi ang karamihan kasi may mabasa sa Bible, so basahin natin sa Bible. No, so ito po ang mababasa natin sa Biblia. Sinabi ni David kay Nathan, "Nagkasala ako kay Yahweh." Sumagot naman si Nathan, "Pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay." So, ayon dito sa talata, Bro Angel, napakalinaw na ang nagsabi na pinatawad na ni Yahweh ang pare at hindi mismo si Yahweh. So, lahat yan noong pa man, bro, na sa tignan nga natin, Leviticus, pinapadaan yung mga may kasalanan sa pare. Walang sinabing dumiretso ka sa Diyos sa mga makasalanan. Leviticus chapter 19 verse 20 to 22, bro. Napakalinaw. 20 to 22? Yes, bro. Okay, 20 to 22, ito naman natin mababasa. Kung ang isang lalaki sumiping sa kanyang aliping babae na nakatakdang pakasal sa iba, ngunit di pa natutubos o napapalaya, dapat itong siyasatin. Hindi sila dapat patayin sapagkat di pa napapalaya ang aliping babae. Ngunit ang lalaki magdadala ng isang tupang lalaki bilang handog na pambayad sa kanyang kasalanan. Dadalhin niya ito sa pintuan ng tuldang tipanan at ihahandog ng pari. Sa gayon, siya'y patatawarin. So, ba't hindi sinabi dyan, humingi kayo ng tawad sa Diyos? Ni isang salitang humingi kayo ng tawad sa Diyos diretso, wala eh. May proseso, bro. Kung sino ka man nagtatanong, nagdududa sa kumpisal. Noon, naghahandog sila, para sa kasalanan nila. Ngayon, during that time, but the New Testament, binigyan ng authority na lang ang ating Panginoon Jesucristo, ang mga kaparian, ang mga apostol yan, mga bishop yan, bisahin natin, hanggang sa mga pare. At ang pare ang magsasabi, kagaya ng sinabi ni Nathan, pinatawad ka na. Pare yun. Ganon din ang sinasabi ngayon ng mga kaparian natin sa New Testament. Ganon biblical. Sinasasabihin sa iyo ng pari, pinapatawad ka na sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. So yun po, at least may absolution kang maririnig, may pagpapatawad. Kung direct ka kay God, ang problema mo, paano mo malalamang pinatawad ka na? Malaking problema yan, bro, kasi wala kang dinaanang authority ng Diyos, Yun po. Yeah, maraming salamat po, Angel, sa dagdag na kasagutan, no? At ito naman kay Brother Shalom, Bro John Ray, nagtanong po niyan si Brother Sotil. Ang tanong po niya kung pwede daw po magbinyag ang mga pastor, kung nasa Bible daw po ba yun? Maraming salamat po, Brother John Ray. Hindi po pwede ang mga pastor, no? Sa turo ng simbahan, mayroong 4 na elemento para maging valid ang isang sakramento, no? Dahil ang binyag, isa po yung sakramento. So para maging valid ang isang sakramento, andun dapat ang matter, form, ordained priest. Yan pang pangatlo, ordained priest. Ang pangapat naman, intention of the church. So bagsak sila dyan sa lahat. Kaya hindi sila pwede. Pero dahil po sa
authority meron ng simbahan, inextend ng simbahan no yung kapangyarihan na mapaabot sa mga protestante yung grasya ng binyag na mapabilang sila sa bayan ng Diyos. Pero doon lamang sa mga nabinyagang Trinitarian form. No, sa mga protestante na nagbinyag ng Trinitarian form, inilalayo ng simbahan na legit formula. Kaya kung sino mga legitarian formula ang nabinyagan, pagdating sa simbahan, hindi na po sila bibinyagan uli. No, gagawan lang ng bagong rito. At panghuli dito na nababasahin ko para pabigay naman natin sa iba, itong si Margie Silagan. Bro Angel, para sa'yo to. Good evening po bro, John Ray. Ask ko lang, kaninang hapon nang nagsimba ako, yung nasundan ko nga ng communion, nahulog yung host. Kailangan ba agad na damputin ng lay minister kasi di agad dinampot ng lay minister, Bro Angel? Naku, dapat po, alam niyo po, hindi kasi, pasensya na po, no? Hindi lahat ng lay minister may alam sa ganyan. Napakaraming lay minister na hindi nila alam akala nila ganun lang sa pagsusubo. Hindi nga nila alam kung anong gagawin nila yung iba po, no? Pagpasensya na po. Pero, the process for that, yung halimbawa, yung hindi sinasadya na nahulog, no? Ang talagang dyan, kailangan talaga, sino mang ang pwede dumampot yan, kundi ang lay minister. At dapat agad-agad, no? Depende yan. Kapag po yan ay galing sa, di ba, minsan na may nagsusubo sa dila. So, pag sa dila po yan, hindi na kayang i-consume yan ng kahit sino. Siyempre, galing sa dila at nahulog. Kukunin yan, ilalagay dun sa corporal o dun sa white linen, no? Ilalagay po sa isang yan. So, i-dissolve yan. Pero pagka halimbawa naman, nahulog lang sa kamay or something, no? Pwedeng ang tinatawag natin dyan, consume. Iko-consume ng dapat ng yan, insider pare, o yung, ibig sabihin, pwedeng kainin pa yon, no? Yung mga or yung iba, nahulog, binibigay uli sa okay lang sa kanila yon. But, dapat po kapatid, ang lay minister, dinampot niya agad yon. At siya lang ang pwedeng dumampot, hindi po kahit sino. Dapat po dinampot niya agad.